Kahit nakasama. Ayan. Saka yung warranty, tsaka nandyan lang kayo, madali kayong kontakin in case na may problema. Yun, ayos, geng. Geng, geng. Magandang gabi mga ka-Best Buy. So nandito ngayon tayo. Barangay sa MCM, Santa Teresita. May out tayo. Dineliver tayo ng Philking 75 STRA Automatic Diesel Silent Generator. Itong generator na ito ay mapupunta kay Ma'am Kimberly Salazar. Bigyan ko kayo ng konting glimpse sa ating generator bago natin iwan. No? So itetest natin muna yung generator na to dahil may nakaprepare na MTS setup sa bahay nila Ma'am Kim. Ang may-ari nga pala nito ay isang OFW, si Sir John David Salazar. Discuss na natin yung konting specs ng ating generator na to para makita ng ating mga kliyente kung paano ito i-start at kung paano i-maintain yung ating generator. At para makita rin natin yung ilan sa mga specs ng ating generator na to. Dito po sa ating panel yung ating genset controller. May volt, power, and 5-in-1 digital display. Nandito rin po yung ating starter switch, on and off and start. Use na 5 amperes DC, AC power switch, on and off. Dalawang 220 volts output, DC output para sa pag-charge ng ating baterya, grounding, at yung DC 12 volt para sa charging ng ating DC. Nandito rin po yung kanyang ATS pero hindi po nag-avail si Sir at Ma'am ng ATS dahil napakadalang lang naman daw ng brownout dito sa same. Battery, engine 186, diesel, run and stop. Pag gagamitin natin ay naka-run siya. Kasi pag naka-stop siya, para siya nag-manual off. Ito po yung magiging reference natin or manual off natin kapag hindi gumana yung off dito sa starter switch at sa remote control. Yung ating oil, nandito. Dapat siya ay nandito lang sa labi. Ang kanyang oil level dapat ay 1 liter. So, nandyan lang. Medyo nakatagilid lang kaya medyo malalim. Pero 1 liter lang yung capacity ng ating oil. Ang schedule ng change oil natin ay 20, 50, and every 100 hours. Ang choice of oil natin sa generator natin ay 10W30. As much as possible, gawin natin synthetic para mas maganda yung takbo ng ating granahe. Napakaganda ng finish ng ating generator. 100% copper wire. Sa gilid naman nandito yung ating air cleaner. Sa likod and sa gilid naman sa kanyang left side nandito yung kanyang exhaust. Mamaya ititest na natin ito. Papaganahin natin yung mga appliances na meron sa bahay nila Ma'am at Sir. Ayan, napakaganda ng bahay, di ba? Mga ka-Best Buy. So meron sila dito ang aircon, meron silang microwave, ilaw syempre, may ref din sila. So check natin lahat mamaya upon testing kasi nakaprepare naman yung bahay na to sa manual transfer switch. Mga ka-Best Buys, nakababa yung ating double throw, nakaabang na siya para sa generator. Subukan natin yung power ng ating remote control kung mabubuhay siya buong setup ng bahay kapag binuhay natin dito sa remote controls. Okay, start natin. Go! Oo, diba? Buhay na. Sarado mo natin ito. Yun ang generator natin, oh. Sarado natin para medyo tahimik. Yan, para wala nang ingay. So ngayon, alamin natin kung ano-ano yung mga appliances na kayang paandarin para makita natin kung kaya pa ng generator. So ma'am, baka pwede mong buhayin yung mga aircon mo dyan. Taas na yan. Ilang horsepower yan, ma'am? 1 lang po ata. 1 horsepower? Okay, 1 horsepower aircon. Ano po bang pwede natin buhayin ka? So meron tayong ref. Ganda ng ref ni ma'am. Ayoko nang buksan, baka marami akong makita dito eh. Ano ba bang pwede natin buhayin? Yan, microwave. Buhay na microwave. Paanda rin naman ba? Wala ba naman yan? Wala, yun ang problema, wala lang. Hindi pwede yung umikot ng ano, Yan. Okay, gumagana na. Remote, ayun. Buhay na. Electric fan pala. Silipin natin ngayon kung ilan yung kilowatt consumption ng lahat ng nagagamit nila sa bahay ngayon. Silipin natin. Wala pang 1 kilowatt. 0.50 lang. Sagad nyo po yung lamig, ma'am. Electric fan. Ano nga po ito? 18? Apo. Yan, okay na. Nag-18. Sagad na. Parang nabibitin yung ating generator. Sayang yung ano, diesel.
Square. Okay, yan. Yan. Masyadong malakas yung generator mo, sir. Pilitin mo ngayon. Ayun! Lumakas na siya. 2 kilowatt. Ang ano yung 5? 5 lang, hanggang 5. Mas maganda huwag mo na isagad yung 5. Kung 4 lang, mas maganda 4 lang. Para, sabagay, kulang naman yung nakukonsumos mo sa lahat eh. So kapag nag-share ka doon, siguraduhin mo lang na 4 kilowatt lang para hindi masyadong sagad. Hindi masyadong batak yung makina. Napaka-baba lang pala ng consumption nila sila. Kaya naman, yung kanyang diesel generator, medyo relax pa yung takbo. Ngayon, ang gagawin na lang natin, patayin natin yung generator sa pamamagitan ng remote control. So, doon na ma'am. Okay lang po yun. Okay, ma'am. Oo, magaling. Kahit nakasama. Ayan. Yan, patay na. Kasi naka-double throw lang sila ma'am. Pero kung automatic yan, automatic switch yan. Mga ka-best buy, sa test na natin ngayon yung generator nila Sir David at Ma'am Kim. Dito yan sa IMSIM, Santa Teresita, Batangas. So, kinuha nila is yung Philking 7.5 diesel enclosed type generator. Ma'am, ano yung impression niyo sa ating generator? Gusto ko siya kasi marami kami nagagamit. Hindi katulad nung isa, talagang limit lang. Pag, syempre, dalawang bahay pa kami. Limit lang talaga, ilaw, electric pan, TV, gano'n lang, hindi namin ito nagagamit. Frozen namin, talagang bibili kami ng yelo pag lalo pag inabot na ng ilang araw. May diferensya ba sa noise lang ng isang generator na gamit ninyo? Parang, maingay din siya, pero mas maingay. Iba yung tulog ng isa. Mas, siya, mas, iba yung, parang mas kalog ba? Yung ingay na. Yung malakas yung vibration. Mas madali na siyang i-open. Yung di-remote siya. Oh, so, Kasi yung isa, talagang uusap pa kami ng Dihila. Oo. Okay. Ano yung feedback nyo ma'am doon sa remote? Ano yung napansin yung magandang features niya? Mas madali siyang gamitin. Kahit mga kaanak ko, pwede na lang pindutin eh. Pwede na lang buksan. Okay. Pero syempre, huwag natin hayaan yung ating remote control ma-access ng mga bata syempre. Dahil syempre, mabubuhay yung ating generator kasi on the go yan. So yung bad thing about this is naka-automatic siya, on the go siya. Kapag walang ATS, yan ay madaling malobat yung baterya. So, mga abutin na yan ng mga 4 hanggang 5 araw pag napabayaan mo malolobat yan. Pero kung may ATS kasi yung ating generator, automatic siya mag-charge. And automatic din yung switching. Tulad kanina, di ba? Hindi na ako makita. Nagsasalita pa ako, hindi na ako makita. Pero kung yun ay naka-automatic tayo, so kapag nag-switch tayo, walang downtime doon sa pagta-transfer ng Battelec dito sa Batangas and sa generator side. Mga ka-best buys, si Sir nga pala yung ating kliyente nasa Australia pa to. So sir, sa dami na nagbebenta dito sa online, kami pa talaga yung napili mo. Unang-una, free shipping. Tapos, mas maganda yung kalidad. Saka yung warranty, tsaka nandyan lang kayo, madali kayong kontakin in case na may problema. Yun. Yeah. Ayos. Geng. Geng. Okay. So mga ka-best buys, yung ating generator po ay hindi free shipping ha. Nagkataon lang ho na malapit ho din sa Batangas. Aring sinaser. Baka ho sabihin nyo na papunta sa Mindanao, free shipping pala yan. Baka intindihin nyo namin ang ano. Malapit lang ho ang Santa Teresita dyan sa San Pascual. Kaya ho kami ay nag-deliver lang libre. Maraming salamat Sir David, Sir Ma'am Kat. Maraming salamat din po. Para po sa inyong mga orders, comments, suggestions, maaari kayo mag-text o tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat sa panonood mga ka-best buys. Pag-ibig po tayo palagi. God bless po. Thank you po. Thank you po. Geng.